Ang Lakers binagsak ulit sa G-League itong si Bronny James at Ado Thiero. Ang Lakers mas nagdesisyon na lang ngayon na ilagay ulit si Bronny sa South Bay matapos yung 10 disappointment games nito na nangyari ngayong season. Sa 10 games na yan na nangyari kay Bronny, nag-average lang yan ng 2.1 points, 1.8 assists, 0.9 rebounds per game. Yung shooting niyan mas bumagsak pa ngayon mula sa 29.6% mula sa field at 27.3% mula sa 3-point line. Sobrang baba mga pare ko. Sa roster ng Lakers, mahirap nga raw talaga para kay Bronny at Thiero na makakuha ng mas maraming malaking minutes para mag-develop ang laro dahil maraming veteran at mas trusted na player ang nauuna sa rotation ng mga to. Dahil nakikita na sa G-League, mas malaking araw talaga yung tsansa ng mga to na makapaglaro ng mas maraming minutes at mas heavy ang role at makapag-develop ng kumpiyansa sa laro. Sa report, ang shooting at production nitong si Bronny ngayong regular games, nagpapakita ang araw talaga ng hindi pa nga raw to ready para sa mabigat na role ngayon sa regular roster ng Lakers. Hindi makasabay to sa mga regular players at role player dito sa Lakers. Kahit nasa second season na yan dito sa LA Lakers, sophomore mga pare ko, pero hindi pa rin nga raw makasabayan pagdating sa mga role player at binibigay sa kanya na role dito ni JJ Redick. Binaba siya ngayon ng front office sa G-League kasama itong si Ado Thiero para nga raw mas mag-develop pa. Si Bronny ilang beses na talagang binaba sa South Bay para lang mag-improve. Mas mataas naman talaga ang nagiging average niyan at production kapag nasa G-League, pero hindi nga raw nakikita na nagkakaroon ng malaking improvement to pagdating sa regular roster na ng Lakers. Binabanggit na ang Lakers nag-assign kay Bronny sa G-League kasama si Thiero dahil limitado yung minutes at production niya sa NBA setup. Tinutukoy din mismo dyan na ang problema ni Bronny, lack of reliable outside shot at yung pagiging undersized mula sa pagiging 6'2" nito para sa modern NBA guard o wing role. Yan yung nakikitang isa sa dahilan kung bakit nahihirapang sumabay sa ibang mga guard itong si Bronny ngayon sa NBA. Ang assignment talaga nito ngayon, paraan to para sabihin may mga bagay pa siya na kailangan nga raw i-improve bago tuluyang umangat ang role dito sa regular rotation ni JJ Redick. Ang Lakers handang-handang i-develop si Bronny, pero si Dalton Knecht ngayon handang-handa nga raw ng mga tubitawang, kaya nagkakaroon ng confliction pagdating sa paningin ng ibang LA fans. Walang sign na nakikita ngayon na balak gamitin sa mga trade package itong si Bronny James, pero si DK ngayon marami ng mga report na handa ang Lakers na gamitin yan sa trade package kung magkakaroon sila ng trade na mangyayari ngayong regular games. May ilang mga analysts kasi ang nagsasabing kahit maganda ang shooting ni Knecht lalo na sa 3-point area at nagiging effective yan sa backcourt, may limitasyon yung role niyan. May scoring shooter pero hindi ganun kalawak yung pagiging playmaker o defensive versatile nito. Dahil dyan mismo nakikita na pwede siyang gamitin ng Lakers bilang tradable asset kung may magandang offer na darating. Pero parang mas nakikita kasi na nagkakaroon pa ng malaking improvement itong si Dalton Knecht kumpara kay Bronny James nga daw. Pero mas nakikitang mas napapaboran nga lang raw talaga ngayon ng front office itong si Bronny James dahil na rin sa pangalan ng tatay niya. Para kay Bronny at Thiero, may malinaw na plano nga raw talaga na nakikita ang Lakers para sa mga to. Development sa G-League, paghasa ng skills at pagbibigay ng pagkakataon na maging mahalagang parte sa role at rotation at long run ng Lakers. Para kay Dalton Knecht, hindi pa cut and dry, naaalis siya sa team. Pero iyan talaga yung nakikitang posibilidad na gamitin talaga yan ng Lakers sa isang trade kung magkakaroon ng magandang offer dahil bumababa ang trade value niyan ngayon. Ilang analyst rin ang nagsasabi na mas mainam para sa Lakers na subukan muna ang ibang option o gawing improvement pa ang laro nito bilang prospect bago talaga yan tuluyang bitawan.